times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. Amen. That's great. Sana lahat ho ng tao alam nila yung ganyang klaseng prinsipyo, no? Jesus alone can help us. At alam nyo, tuwan-tuwa ako pag nakakarinig ako ng music na Christ-honoring music, no, na itataas ang Panginoon. And siguro isa sa mga araw na ito ay makakarinig kayo rito ng mga grupo na kakanta ng mga ganyang klaseng music, no, Christ-honoring music. Napakaganda po niyan, no, na-honor ang music ho ngayon ang piniplease na. Alam niyo, kaya tayo umaawit, hindi para sa ating sarili. Kasi yung singing is, ano rin po yan outpouring ng iyong kalooban. No? Just like Moses, after they crossed the Jordan or the Red Sea, when they crossed the Red Sea, after that, ang sabi ng Biblia, Moses sang a song. Bakit? Plinis niya ang Panginoon. Yan ang maganda po doon Ganon din po yan. Pag nagpapasalam, David wrote the book of Psalm. The book of Psalm is the book of songs. No? Why did David wrote the songs? Sapagkat yan ay isa sa mga pasasalamat niya po nung siya po ay nakaranas ng matinding dagok sa buhay. Kaya, ang ganda ho ng awitin. Pero ngayon, music, karamihan, nakakalungkot. Pag nasa simbahan ka na, makikita mo rin, maririnig mo rin, rock and roll music. So, that's why we don't believe that. Maganda yung music na nalilift up po tayo. Alright? Let's all stand, please, and turn your Bibles in the book of Romans. The book of Romans, chapter 8. We'll begin reading from verse number 5 down to verse number 7. And then, pupunta po ako sa Titus chapter 1 in verse number 15 and then Hebrews chapter 8 verse number 10. Marami ho tayong mga talata na babasahin ngayon. Well, in this church, we preach the Word of God. Amen. I'm not preaching opinions. I'm preaching the Word of God. Romans chapter 8, beginning from verse number 5. I hope you're there. Amen. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. And then number 8, sama na natin yung number 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. You will notice na ginamit po rito yung salitang mind in a different way. Ginamit as a verb and ginamit as a noun. You see? But isa lamang po ang tina-target po nito, isa lang po ang ibig sabihin dito. At mamaya i-explain ko po sa inyo yan. But before that, hanapin ko po muna yung Titus chapter 1 in verse number 15. Niregaluhan ako nung nagtitinda ng Bible dyan, ng napakalaking Bible. So, mahirap buklatin pagkabago So, Titus chapter 1 in verse number 15. Hindi ko alam pagkabago ang Bible mo, baka nasa New Testament yung Titus. Alright. Titus chapter 1 in verse number 15. The Bible says here, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. So, you see in this passage, brethren, verse number 15 of Titus chapter 1, if you are pure, then your mind is pure. But if your mind is defiled,
But if you are defiled, your mind is defiled. Alin man ho sa dalawa. If your mind is defiled, then everything is defiled. And if the mind is pure, then everything is pure. Now I'm going to talk to you about the mind this morning. Hebrews chapter 8 in verse number 10. Hebrews chapter 8. Pag nagbubuklat ka pala ng malaking Bible, paano ka nagbubuklat ng songbook ni Brother Salusagkol? Verse number 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my what? Laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. You see? Now, God's covenant is to put His words into our minds. Okay? Napakahalaga po niyan. Bakit? Because, listen, doon sa binasa natin sa Titus chapter 1 and verse number 15, unto the pure, all things are pure. But unto the defiled, all things are defiled. You see, if the mind is defiled, then everything is defiled. But if the mind is pure, everything is pure. But listen, paano tayo magiging pure? Now in Hebrews chapter 8 in verse number 10, pag ginawa ng Panginoon yung kanyang covenant sa atin. Ano yung covenant niya? I will put my laws, my words, my commandments into your mind, and ye shall be a people unto me. You see? But in the book of Romans, to be carnally minded is enmity against God. It means you are not a people of God if your mind is not saturated with the Word of God. Pagka ang isipan ng tao ay hindi saturated, punong-puno ng salita ng Diyos, then you are an enmity against God and you're not a people unto God. Alright? So, pag-uusapan po natin ngayon, liwanagin ko po sa inyo ngayon, bakit kinakailangang maging careful tayo sa ating mind. Alright? Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensaheng ito. Alam niyo po ang aking layunin, Panginoon. Nagsisimula po ang lahat sa nakikita and then pumapasok po sa isipan and then pumapasok sa puso at ito'y nagiging lifestyle namin. Pahintulutan niyo po na maunawaan po ng mga anak ninyo, maging mga bisita po namin sa oras na ito, ang mensaheng ito. Please make me a blessing again. And a teacher to them, a preacher to them, at may bigay ko po sa kanilang Panginoon ang kanilang pangailangan through your message. Forgive us for our shortcomings. In Jesus' name. Amen. Thank you. You may be seated. Okay, makinig po ng mabuti at liliwanagin ko po sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng mind. Okay? Alright. Is everybody ready? Clear din ako dyan sa labas, mga kapatid? Amen. Alright. Now, ano po ang ibig sabihin ng mind? Okay? Mind is the seat of reflective consciousness. Okay? Mind is the seat of reflective consciousness comprising the faculties of perception and understanding. Kasama po dyan yung feeling, judging, and determining. Which I believe that this is the most important part of our life that we should be concerned of. And that we also should be careful about this because it is the seat of reflective consciousness. Kumbaga sa parang reflexive yung mind natin. Yung nandiyan ho, natitira yung anino. Kasi, in fact, ganito po yan nagsisimula, para maunawaan yung mabuti yung setup.
Anumang pumapasok ho sa mind, ay nanggagaling ho sa mata. Ano po? Okay? Now, ang mind din ay meron hong sariling mata na kahit hindi gamitin mo yung matang physical, magkakaroon ng laman yung mind. Okay? Now, so, pag pumasok na po yan dyan sa ating mind, papasok na rin po yan sa ating puso. Because yung heart natin is the seat of our affection. Okay? The mind is the seat of reflective consciousness. But the heart is the seat of our affection. Lahat ho ng ginagalaw natin, nanggagaling na po yan sa puso na dinikta ho ng mind. Pero yung mind ho, yan ho yung nagsiset ho ng ating alaala. Okay? Now, to picture it, para bang anino, para bang merong salamin, merong pelikula, merong film, nandiyan po lahat yan. Yan po ay reflective or reflexive. Nakakaintindihan po tayo doon. Okay? Ibig sabihin, anumang ilagay mo rito, bang, hindi ho yan dyan basta-basta mawawala. Magre-retain po yan dyan. Nananatili po yan na parang may film dyan na pabalik-balik. Okay? Now, so that's why, kung ganun po yung kaso mga kapatid, ng ating mind, na dyan din po mga kapatid, nang gagaling yung pagdetermine natin sa isang bagay, at judge natin ng isang bagay, at maging yung ating pakiramdam ay dyan din po nang gagaling, dyan din po yung siya rin po yung nagdidikta. Therefore, dapat maging careful po tayo sa ating mind. Nasusundan niyo po ako? Okay? Alam niyo, pag naunawaan niyo po kung ano ibig sabihin ng mind, kung ano talaga yung function ng mind natin, makikita niyo po na dapat maging maingat tayo. Alam niyo, nung araw, nung nakakita pa lamang ako ng mga laruan ng mga baril-barilan, parang ang bilis mong tumutok sa baril, sa mga tao. Bang, bang, bang. Pag nakakita mo, lalo na pagka medyo nakapanood ka ng pelikula ni Fernando po nung araw, pambira, parang ang bilis mong tumutok, bang, 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 magaganon mo agad. Pero pag nalaman mo ang tunay na function ng baril, at kung kailan ka natutong mabaril, naging shooter ka na, doon ka na magiging careful. Bakit? Na-educate ka na tungkol sa baril, na delikado pala yung baril. At dapat pala meron kang routine na kinakailangan gawin sa baril mo para hindi ka maaksidente. You see? Now, same thing kung gaano po tayo ka-careful sa mga bagay na yan. Lalong maging careful tayo sa atin pong pag-iisip, sa ating mind, which is the seat of reflective consciousness. Okay? Now, magiging conscious ka sa isang bagay na yan because you have your mind. Okay? Now, magre-reflect po yan dyan sa iyong mind. You see? So, dapat maging careful tayo. Now, ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mind? Now, sa binasa po nating passage or verse, dito po sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, in verse number 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, dalawang statements ang gusto kong tandaan yung mabuti mga kapatid bago ako dumako doon sa mga warnings ng Panginoon tungkol sa mind. Okay? Now, the first statement in verse number 5 is, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Now, alin po yung tinutukoy na flesh, mga kapatid? Ang tinutukoy na flesh, walang iba po, kundi ito ngayong katawan natin. Now, same thing sa sinasabi dun sa verse number 8 or number 7. Bababa po tayo dun muna. Okay? Bago ko babalikan itong verse number 5. Ang sabi sa verse number 7, because the carnal, or number 6 muna, for to be carnally minded is death. Now, in verse number 5, for they that are after the flesh and the carnal is the same thing. Okay? Naunawaan niyo po yan. Ito po yung flesh. Ito po yung carnal na katawan natin.
Okay? Ito po yung nakikita po natin na ito yung may connection sa sanglibutang ito. Ito yung may connection sa lupa. Ito ho yung may connection sa kasalanan. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, verse number 5, For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Kung itong flesh na ito, sapagkat nandito ito, of course, do mind the things of the flesh. Now, sa baba naman, for to be carnally minded is death. Okay? Now, ang danger nito, now listen, given ho yun, because we are in the flesh, we mind also the things of the flesh. Because we are in the flesh. Given po yun, kapatid. Hindi ho natin may iwasan yun. Nandito tayo sa flesh na yun. Because we're in the flesh, we will mind the things of the flesh. But, ang sabi ng Biblia, to be carnally, to be fleshly, ginamit lang po yung salitang carnal, to be carnally minded, ibig sabihin, to mind the things of the flesh, is death. What is death? Separation. Okay, nakuha niyo po yan. Tandaan niyo muna ho yung mga statement na yan, tapos babalikan ko po yan, at makikita po natin yung importance ng paggamit ng maayos ng ating isipan. Alright? Now, inuulit ko po, ano po? Sabi ng Biblia, to be, for they that are in the flesh, do mind. Nagre-reflect sila. Yung consciousness nila ay magre-reflect sa kanilang mind. At kung ikaw ay nasa flesh, ang magre-reflect sa iyong consciousness is about the flesh. Maliwanag ba sinasabi ko, mga kapatid? Okay? Now, it's because we're in the flesh. Sabi ko nga sa inyo kanina, given na, formula. That's the formula. Because we are in the flesh, we mind the things of the flesh. But, to be carnally minded is what? Death. Separation. Destruction. Yan ang ibig sabihin po niya. Now, on the other hand naman, in verse number 5, they that after the Spirit do mind also the things of the Spirit. Okay? Ibaba mo rin yan sa verse number 6. But to be spiritually minded is life and peace. Now remember this. Tayo po bilang isang Kristiyano, meron po tayong carnal at meron po tayong spiritual part ng ating buhay. Okay? Now, ang sabi ko nga po sa inyo, nakikita nyo sa akin ngayon at nakikita nyo sa inyo, that's the flesh. That's the carnal part. But in you, inside you, kung ikaw ay Kristiyano na, meron kang Espiritu ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, they that are in the Spirit do mind the things of the Spirit. And to be spiritually minded is what? Life and peace. Sa madaling sabi, mga kapatid, kung ikaw ay naghahanap ng buhay, kung gusto mo ng buhay, at kung ikaw din ay naghahanap ng kapayapaan, you don't need to mind the carnal mind or the fleshly mind. Dapat hindi mo papaboran yung flesh, kundi papaboran mo yung spirit if you want life and peace. Okay? Nasusundan niyo po yung formula, mga kapatid. Kasi pag sumala tayo sa formula, hindi natin makukuha yung answer. Amen. So you see, ulitin ko po. Given, alin po yung given? Flesh. Hindi na ho natin maiwasan ito. Nandito tayo sa katawang ito. Ang sabi ng Biblia, they that are in the flesh do mind the things that are in the flesh. But, to be carnally minded, yung lagi nag-iisip tungkol sa flesh, is what? Death, separation, destruction. I mean, to be carnally minded would bring you to what? Life and peace. Kapag ka ikaw ay nag-iisip tungkol sa worldly things, tungkol sa pera, tungkol sa mga bagay na nandito sa sanglibutan, hindi magbibigay sa iyo ng buhay at kapayapaan. Bakit?
It is only the spiritual things, it is only the spiritual man that minded or that minds the spiritual things that will get the life and peace from God. Okay? Maliwanag po yun. Okay? Now, bakit po? Verse number 7. Bababa na tayo sa verse number 7. Okay? Because the carnal mind is enmity against God. That's it. Period na tayo dyan. Ang pagkaroon ng pag-iisip sa mundong ito, sa carnal na bagay, sa flesh na bagay, ay pagkakaroon ng kaaway sa Diyos. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. It is not subject to the law of God. Remember the covenant of God. Now, what is the covenant of God? Hebrews chapter 8, verse number 10. For I will what? Put what? Laws into their minds. That's the law. That's the covenant. Okay? But to be carnally minded is enmity against God because that is not subject to the law of God. Maliwanag po, ano? So, nasettle na natin yung formula. Now, ano po yung warning ng Panginoon? Ano ho yung warning ng Panginoon? Okay? Ganito po yan. Ephesians chapter 14, verses number 7 or 17 to 18. Ephesians. Okay? Ephesians chapter 14. Chapter 4, Sorry. Verse number 17. This I say, therefore, and testify in the Lord. You got it? That ye henceforth walk not as other Gentiles walk. How did the Gentiles walk? In the vanity of what? Their mind. Their mind. Ano po yung ibig sabihin ng vanity? Emptiness. Vanity means emptiness. Profitless. Yan ang ibig sabihin. Now, in verse number 18, makikita nyo po dyan that their understanding was darkened and alienated from the life of God. Alienated from the life of God. You see, so the Bible is very true in Romans chapter 8, in verse number 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, ano yung sagot doon sa Ephesians? Sinasabi ni Paul, walk not in the vanity of your mind. Emptiness. Now, bakit ayaw ng Panginoon? Anong warning ng Panginoon? Huwag mong pahihintulutan ng iyong isipan ay mapuno ng profitless. Paano nyo bubuuin itong uunawain itong isang sentence na ito? Huwag niyong pupunuin ang inyong isipan ng emptiness. Maring paggamit ng words. So kaya ang kuhanin natin yung another word for that. What is that? Profitless. Huwag niyong punuin yung inyong isipan ng profitless. Huwag niyong lalagyan because sabi ng Biblia, do not walk like the Gentiles walk. And how did the Gentiles walk? By the vanity of their what? Mind. Emptiness. Profitless. Naglalagay sila ng mga bagay na walang pakinabang. Bakit ho? Sapagkat ang isipan, pag naglagay ka dyan, again, go back to the meaning of the mind. Mind is the what? The seat of what? Reflective consciousness. Hindi ho yan mawawala dyan. Reflective consciousness. Hindi pwedeng hindi magkakaroon ng reaction yung sarili mo if you have something in your mind. If you have something in your mind, hindi po yan magkakaroon, hindi pwedeng hindi magkaroon ng reaction. Sabi ng iba, well, wala na sa akin yan. For example, ang sama ng loob, wala sa akin yan. But the truth is, nakikita sa katawan mo, sa ugali mo, na meron kang reaction na inilagay mo dyan sa iyong mind. Why? Because the mind is the seat of reflective consciousness. You see? That's why the Bible says, do not walk like the Gentiles walk. And how did they walk?
in the vanity of what? Mind. Now, because if you have something in your mind, look what the Bible says again. All right? Are you following me? All right, Ephesians chapter 2 in verse number 3. Ephesians chapter 2 in verse number 3. Here's what the Bible says. Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our what? Flesh. What? What is the next phrase? Fulfilling the desires of the what? Flesh. And of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Now, I want you to focus your attention in this phrase. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Now, you see, if you put something in your mind, brethren, hindi lang ho yan basta nandiyan. Tandaan nyo yan. Listen, babalik ho tayo sa formula. What is the formula? For they that are in the flesh are what? Do mind the things of the flesh. Now, sabi ng Biblia, if you put the flesh in your mind, if you put something in your mind, just like the Gentiles do, then what will happen? You will fulfill the desires of your flesh. You will fulfill the desires of your mind. Pagka inilagay niyo po yan dyan yung carnal na bagay, sigurado ko po, ifulfill yan ng iyong katawan sa patyo ng sabi ng Bible. You're fulfilling the desires of your mind. That's why nagagawa mo yung isang bagay according to the flesh. For example, okay, there's a passage in the Bible, in the book of, you know the story of Amnon and Tamar. Si Amnon ho, parehas ho yan anak ni David. At itong si Amnon at saka si Tamar, they're half-sisters, half-brother. Okay? Isang araw, nagandahan si Amnon kay Tamar. Nung nagandahan siya, nag-iisip siya kung paano niya makukuha ang kanyang half-sister na si Tamar. Inilagay niya sa kanyang mind. And you know what? Again, mind is the seat of what? Reflective consciousness. May mga consciousness tayo, mga kapatid. So the mind now becomes reflexive. Kinakailangan mailalabas na action. Now, so ano po ang nangyari, mga kapatid? Alright. Eto na ngayon. Sapagkat reflective yung mind, kaiisip niya ngayon, paano ko magagawa ito? Nahalata siya ngayon ng kanyang kaibigan o ng kanyang tatay. Nahalata siya ng kanyang tatay. Sabi niya, anak, bakit ka malungkot? Unang nakahalata ay pala yung kaibigan. Bakit ka malungkot? Anak ka ng hari, malungkot ka. Sabi niya, I'm in love. I'm in love. So alam niyo na yung mga itsura ng mga in love. Alam niyo na yung itsura. So nagkaroon na ho siya ng tinatawag na train of thoughts. Inisip niya na ngayon kung paano ngayon makukuha niya si Tamar. At nung sinabi niya, simple yan, sabi niya kanyang kaibigan. Ang sabi ng Biblia, and Amnon had a friend. And he consulted his friend. I hope you're listening to me, kayong mga friendly teenagers. Alam mo, sabi ngayon ni Amnon, I'm in love. Sabi niya, yun lang pala, anak ka ng hari, walang problema yan. Sabi ni Amnon, hindi mo nauunawaan kung kanino ako in love. Sabi niya, kahit na kanino, tandaan mo, anak ka ng hari. Hindi niya alam, anak din ng hari, yung in love niya. Kanino? To my half-sister, Tamar. Pero alam mo, magaling yung kanyang kaibigan. Magaling. Nag-aaral siguro ng LaSalle, UST, or Women's, or Fiati. Alam mo nangyari? Sabi niya ganito, magsakit-sakitan ka. Pag pumasok ang tatay mo
si Haring David, magsakit-sakitan ka. Tapos sabihin mo, may sakit ka, kinakailangan mo ng pagkain, pero ang dapat mag-prepare ng pagkain mo ay si Tamar. Tapos pag pumasok si Tamar, rapin mo. Alam niyo mga kapatid, the mind is the seat of reflective consciousness. Lagi pong nagfa-flash dyan, rapin, Tamar. Eto na ngayon, pumasok na si David, anak, bakit ka malungkot? May sakit ako. Kailangan ko ng pagkain. Pero ang gusto ko maghanda, si Tamar. Walang problema yan. Papatawag ko ngayon din. Anak, pumunta ka doon sa kwarto ng kapatid mo, pero magluto ka at dalhin mo doon at pakainin mo siya. May kumakatok na. Sino yan? Tamar. Pasok. Pagpasok, pagdala ng cake, sabay hawak. Tabihan mo ko. Sabi, hindi po pwede. Hindi pwede mangyari ito sa buhay ng Israel. Sabi, hindi. But the Bible says, sapagkat mas malakas si Amnon kay Tamar, nakuha ni Amnon ang kanyang gusto kay Tamar. And after that, he hated Tamar more than he loved her. Pero kapatid, paano nangyari ito? Nag-reflect sa mind niya ng matagal. Inisip niya lagi. You think about this. Alam niyo ba mga kapatid, bago ang tao gumagawa ng kasalanan at bago ang tao mapasama, iniisip niya muna yung kanyang gagawing masama. Bago yung mga quitters sa balikatan nag-quit, inalagay muna nila sa kanilang isipan kung ano ang pag-quit. Bago gumawa ng mga kasalanan yung mga nagtapos sa balikatan, inisip muna nila na pagkatapos ng balikatan, magdi-date kami. That's it. Anybody here na after this, habang nandito kayo, mamaya, ngayon, wala pa kayong amoy ng alak. Pero kung ngayon ay iniisip nyo na paglabas nyo ng simbahan, tutuloy kayo kakumparin nyo, nasa isipan nyo na, mamaya, lasing kayo. Bago nangyari ang kasalanan na yan, nasa isipan nyo muna yan. Remember that mind is the seat of reflective consciousness. And the Bible says here, if you are in the flesh, they that are in the flesh do mind the things that are in the flesh. You see, kaya naiisip mo lagi yung flesh, iniisip mo lagi yung alak, iniisip mo lagi yung text. Bakit? You are in the flesh at ang pinapagana mo yung flesh and your mind will fulfill the things of the flesh. The desires of your flesh. Fulfilling the desire of the flesh. Kaya sabi ng Biblia, walk not as the Gentiles walk. Bakit? Ang mga Gentiles, ang nilalagay nila sa kanilang isipan ay ano? Profitless. Walang pakinabang. Let me ask you a question. Una sa mga kalalakihan, anong nasa isip nyo ngayon? Pare, do you think it's profitable? The fact na kung iniisip nyo ngayon, pagkatapos nito ay tong eats and saka wet lifting, unprofitable. Anong nilalagay mo ngayon sa iyong isipan? Profitless. Anong nasa isipan mo ngayon? Just like the minds of the Gentiles. Huwag kang magsasabi na, well, nasa isip ko lang yan, pastor. Hey, I must believe the Bible than you. And better believe me, better believe the Bible, better believe God, because the Bible says here, you will fulfill the desire of your mind. Kaya nga mga kapatid,
Ang sabi ni David sa kanyang sarili, sa kanyang mata, sa Psalm 101 verse number 3, I will set no wicked things in mine eyes. Bakit? Alam niya na isang araw, nandyan yan sa aking isipan. At huwag mong sabihin, kasalanan na ba yun? Nag-isip ka lang, kasalanan na yun. Pero hindi ka pa masama. Pero tandaan mo, yung kasalanan yan maglilid sa iyo sa kasamaan. Mas madaling humingi ng tawad kaysa magsisi. Oo. Pag nagkasala, kasabihin mo na sa Panginoon, Panginoon, patawarin niyo po ako, ayoko po nitong nasa isip ko. Kaysa nagawa mo na isang bagay at tapos sabi tatalikuran mo na, magsisisi ka na kung katakot-takot, sinusumpa mo na ang sarili mo. You think about that? Mind. Anybody, bago, mga magulang, bago man gumawa ng kasalanan ng inyong mga anak sa inyo, tandaan nyo yan, inilagay na nila sa isipan nila yan. Nagka-counsel ako ng isang kabataan. Sabi ko sa kanya, anong pwede mong ipangako sa tatay mo para ikaw ay patawarin ng tatay mo? Alam mo, sagot sa akin, sabi niya, hindi naman kasi sir maiwasan na sumablay eh. Isablay kaya kita sa bakod. In fact, mga kapatid, bago ang isang lalaki mapunta sa beer house, pwede ka pa mag-isip in the space from beer house doon sa iyong steps. Bago ang kabataan pumunta sa isang computer game at sa malalaswang tinitignan ninyo sa computer, pwede ka mag-isip bago dumating sa computer cafe. Bago ang isa bumili ng bago ang isa bumili or manigarilyo, bibili ka muna ng sigarilyo. At bago ka bumili sa sigarilyo, pupunta ka sa tindahan. At bago ka pumunta sa tindahan, pwede ka pang mag-isip. Ang danger nito, mga kapatid, is this. Pag nilagyan ninyo ng carnal mind, because we are in the flesh. And because we are in the flesh, we will mind the things of the flesh. Kaya siguradong maiisipan mo manigarilyo, maiisipan mo lahat ng pleasing sa flesh ay yung katawan. But listen, we also have the Spirit inside our body. Inside this flesh right now is the Spirit of God. And if you will mind, if you will live spiritually, not like the Gentiles do, then we can live spiritually, and to be spiritually minded is what? Life and peace. Kaya marami nagpapa-advise sa akin, Pastor, gusto ko na ng kapayapaan, gulong-gulo na talaga ako. Ayoko na ng buhay na ito. Sabi ko, simple lang. Iwanan mo. Ha? Para nagpa-advise, Pastor, ano gagawin ko? Talagang convicted na ako. Ang kinakasama ko ngayon, hindi ko asawa. Pastor, talaga, ayoko na. Anong gagawin ko? Iwanan mo. Kaya lang, Pastor, yun! Simple lang eh. It is switching, mga kapatid. Mula sa carnal, mula sa flesh, you switch to the spiritual. Alam niyo ba kung paano magpatay ng TV at paano magbuhay ng TV? Ha? Push the off. Kung gusto mong patayin. Hindi yung, ayoko nang manood nga. You push the off. Pastor, parang saglit na lang. Pero ayaw niya nang manood. Nasa kanya naman yung remote. Simple lang. Pipindutan, isang pindot lang, tapos na yung television. Pero hindi niya pindot-pindot because they that are in the flesh do mind the things of the flesh. I hope nagkakaintindihan tayo ngayong umaga, mga kapatid. Now, what else? Philippians chapter 3 in verse number 19. Paul said, don't mind earthly things. Don't mind earthly things.
Philippians. Let's go to Philippians. Chapter 3, verse number 19. Whose end is destruction, whose God is their what? Belly. And whose glory is in their what? Shame, who mind earthly things. Sino tong mga, ang katapusan nila ay destruction? Sino tong ang mga Diyos nila, yung kanilang mga tiyan? Hindi naman lahat na malaki ang tiyan, yung Diyos nila yung tiyan. Huwag niyo naman sanang mamaliin yan. Wala namang sinasabi ang Bible kung malaki ang tiyan, yun ang kanilang Diyos. No, marami namang mga payat, ang Diyos pa rin nila, puro kain, puro tiyan. Ang ibig sabihin po nito, yung mga masiba, matatakaw. At ang kanilang glory, ay yung kanilang kahiyan. Alam niyo ba, ang mga tao, na talagang, may mga tao talaga na okay lang sa kanilang mapahiya, basta't makakain. Okay lang talaga sa kanila na kahit na mapahiya sila, that is their glory. Yun na yung glory nila. Okay lang. Okay lang sa kanila na mapahiya sila. Basta ako may boyfriend. Okay lang na mapahiya ako. Basta ako may girlfriend. Kantsawan nila ako katakot-takot. Basta siyang aasawahin ko. Alam nyo na may mga tao na yung kanilang corona, kahihiyan. Ang Panginoong Kristo may crown of thorns. May mga tao naman ang gustong kanilang corona ay yung kahihiyan. Okay na. But you know what? Because they're minding the things of the earth. Earthly things. What else? Also, they are vainly puffed up by their fleshly mind. Sabi ni Paul, they're vainly puffed up by their fleshly mind. Napapuff up sila. Now another thing is that some of them also, Paul's warning is do not be shaken by your mind. Do not be so soon shaken up by your mind. Alam niyo ba mga kapatid, maraming mga tao na kinakabahan kaagad sila, nasi-shake kaagad yung kanila pagka medyo nandiyan na sa isip, na ilagay muna sa isip yung mga makamundong bagay, madali silang ma-shaken, madali silang maalog, madaling magpalit yung kanilang decision. Tandaan po natin yung mind natin, ang napapaloob po niya, sabi ko kanina, it is the seat of reflective what? Consciousness. And then, ano po ang nagkukomprise po niyan? Yung pong mga faculties or parts of perception and understanding. At mula po doon sa perception and understanding, ang kasama na po doon napasaloob niyan, yan ang magiging batayan ng iyong pagpipili, ng iyong decision. You see? Kaya nga po, mitikuloso po itong bagay na ito eh. Kaya dapat po nating ingatan, dapat tayong maging careful sapagkat anumang ililagay natin sa ating isipan, yan ho'y magpapatuloy. Magpapatuloy po yan. You see? No wonder kung bakit ang mga kabataan natin ngayon ay napakabilis nilang mag-isip o gumawa ng isang bagay na isang araw pagsisisihan din nila. Ha? Bakit? Nandyan ho yun sa kanilang isipan, tuloy-tuloy ho yan. But listen, ang wag ho nating kalimutan mga kapatid, ang formula is, if you are in the flesh, you will mind the things of the flesh. But if you are in the Spirit, you will mind also the things of the Spirit. That's the formula. So ano ho ang gagawin ko ngayon? I must step up to what? Spiritual things. Bakit? Sapagkat upang ako po ay mag-isip din ng mga spiritual na bagay. Well, bakit ko gugustuhin na mag-isip ako ng spiritual na bagay? Simply because the Bible says is to be spiritually minded is life and peace. Kaya yung iba mga kapatid, ano man ho ang pagkukunwari na gagawin ninyo, yung mind nyo pa rin ang nagbabader sa inyo.
Ha? Yung mind. Kasi, ano ba talagang naka-input dyan sa mind mo? Tignan mo yung iba. Pagka medyo alam nila na may gusto yung pagka alam ng babae na gusto ko yan, crush ko yan. Pero sabi niya, ops. Amo, nagsiselos ka. Hindi ah. Pero makita mo yan. Pagka meron nakausap na ibang lalaki yung kanyang crush, ay ibang babae yung kanyang crush, nagagalit na. Gagawa na ng sulat yan. Ayaw ko. Nagje-jealous ako. Pa-jelly-jelly ako. Ibang nararamdaman ko pag may kausap kang ibang babae. What a shame. I mean, kung pwede ka namang mag-switch doon sa spiritual-minded o maging spiritually minded, bakit parurusahan mo ang sarili mo sa carnal mind? I mean, alin man sa dalawa, kapatid, alin man sa dalawa, siguradong mag-iisip ka, siguradong magpapatuloy ka sa pag-iisip mo. Pag dito ka umapak sa carnal na bagay, tuloy-tuloy yan. Pag inisip mo, kwarta, pera, salapi, atik, bread. Pera. Pag yun lagi ang nasa isip mo, kapatid, sigurado ko, kaguluhan, peace of mind. Kahit na nandito ka ngayon sa loob ng simbahan, tingnan mo kung ano nasa utak mo. Pera. Sino ang mapapapirahan ko rito? Pagkatapos ng service, lalapitan kita. Re-recruitin kita. Pera! You see? Sabi ko nga niyan nung araw mga kapatid kaming mga nandito, yung mga luma, pag pumupunta kami ng simbahan, nagsasacrifice kami makasimba lang. Yung iba sa inyo, wala kayong sakripisyo Pagpunta nyo dito sa simbahan, kumikita pa kayo. Bakit? Pinapaarkilahan ninyo yung sasakyan ninyo Sana pinagagamit nyo na lang yan sa Panginoon para nakakapaglingkod pa kayo sa Panginoon. Pati yung sasakyan nyo nakakapaglingkod kahit kayo hindi. Nung araw pupunta kami rito, maghirap sa kalsada, lahat dito, tulak yung sasakyan. Naggrabe yung sakripisyo para makasimba lang. Kayo, wala na kayong sakripisyo, may kita pa. Teka lang, wala yata sa outline ko yun, ba't napasama rito? Alam niyo mga kapatid, kagabi pa kasi nasa isip ko na yun Kagabi pa pala yun, nasa isip ko na yun. Hindi nawala sa isip ko because mind is the seat of reflective consciousness. Iniisip ko kasi kagabi kung paano tayo makakatipid. Grabe yung expenses natin sa transportation. Wala na akong ibang naisip, kundi magpagamit sana yung mga may sasakyan dito. Paggamit nyo ng libre. Total, pupunta rin lang naman kayo sa simbahan. Magsisimba na rin lang naman kayo. Siyempre, pag pumunta kayo rito, dala nyo ang sasakyan nyo, kukurduhan ninyo. Pumunta kayo sa... pag kahit na arkilahin nyo o hindi, maggagastos talaga kayo. Alam nga naman pumunta kayo rito, kayo lang ang sakay ng jeep nyo. Di magsakay na rin kayo ng mga miyembro. Ng libre. Matutuwa pa yung mga miyembro. Mabibless pa sila. Akalain mo ang dami mga miyembro na nabless sa inyo dahil nagpasakay kayo ng libre? Kasi kahit magsakay kayo sa hindi, magkukrudo rin kayo. Bakit sumakay lang yung miyembro? Pinakruduhan nyo na, siningin nyo pa yung simbahan. Anyway, reflective memory, mga kapatid. Consciousness. Salamat. Yan isa sa mga pinasasalamatan ko sa aking isipan. But listen, it's because nasa isip nyo, kita kung paano kikita. Sabi ko nga aaminin ko na sa inyo. Kagabi ko pa yung binabanggit kaya nasa isip ko yan. Sabi ko nga itong academy natin, bakit hanggang ngayon ganyan na lang bayad ng academy natin? Kasi hindi ko iniisip yung kumita Iniisip ko yung tumulong Sabi ng iba sa akin, sabi niya, Pastor, kikita ka dyan. Magpa-uniforme ka. Ikaw na mag-uniforme, magbenta ka ng belt, kikita ka dyan. Sa isang tao, kikita ka ng $250.
Sabi ko, kumita man ako ng 250. Anong gagawin ko sa 250 mo? Nagbibigay nga ako ng daang-daang libo at milyones sa simbahan. Naghahanap buhay ako para sa simbahan. Tapos kikitaan kita ng 250. Anong gagawin ko sa 250? Mabuti kung nagsasyabu ako, pwede na yun. E bihira na ho ako ngayon gumamit. Hindi ko na pinapansin. Sabi ko, sige, kung ano lang makakatulong sa'yo. Ngayon, yamang ganyan din naman ho sana ang kaisipan ng simbahan, ang nasa mind ng simbahan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yun ho sana ang mailagay sa mind natin. Yung konting kikitain natin, hindi naman ho tayo mamamatay kung hindi natin kikitain ngayong araw na ito ngayon eh. Ibigay natin yan sa simbahan. Ibigay natin yan sa maraming tao na nangangailangan. So maraming mabubuhay. It's all in the mind, brethren. It's all in the mind. Ano mang ilagay nyo dyan, to be spiritually minded is life and peace. Subukan ninyo. Gawin yan, mga kapatid. Kayong mga kumikita. O subukan nyo, magkakaroon kayo ng peace of mind. Ay, ang sarap pala nung sinasabi ni Pastor. Ang sarap. Oh yeah. Eh, lagi ko nga iniisip, sinishare ko nga lagi to eh. Sabi ko, ako, minsan pag kumakain kami, ang inuuna kong pakainin na masasarap, yung mga kasama ko. Bakit? Nasa isip ko kasi, anong oras man gustuhin ko na kumain ng masarap, makakakain ako at may magbibigay sa akin. Pero mamalay-malayang ko, ang dami na kinain nilang masarap, ako wala pa. Well, buhay pa rin ako. Mas gwapo pa rin ako kaysa kanila. You see? Brethren, it's all in the mind. It's all in the mind. Hindi yung, wala na nga silang kakainin, wala na nga silang, hindi bira na makakain ng masarap, aagawan mo pa. Husto na lang sa punas ng kanyang dila sa labi. Kapatid, why don't we try this? To be spiritually minded is what? Life and peace. You need peace? Brethren, exactly, this is also the main reason why we cannot allow our kids to watch television without our guidance. Yan ang dahilan kung bakit ang mga anak natin ay binabantayan pa natin hanggang ngayon. Bakit? Sapagkat baka kung ano-anong ilagay nila sa kanilang isipan. At isang araw, ifulfill nila ang desire ng kanilang isipan just like Amnon. Sino ang kapatid ni Amnon, half-brother ni Amnon, na pumatay sa kanya? Absalom. Why do you think Absalom killed his own half-brother? Saan lumaki si Absalom? Sa isang pamilya na ang tatay is adulterer, na ang kanyang mga kapatid is rebellious. Lumaki siya sa isang pamilya na maraming nanay. At marami siyang kapatid na magkakahiwalay ang nanay. Doon siya lumaki. Ngayon, i-question natin, anong klaseng anak ito si Absalom? Bakit nag-rebelde kay David? Sapagkat habang nandoon siya sa kanyang pamilya, ang nai-inculcate sa kanyang mind is rebellion. Nakikita niya yung kasamaan ng kanyang tatay, nakikita niya yung kasamaan ng kanyang mga nanay, ang daming mga nanays sa loob ng tahanan, ang daming mga kapatid na iba-iba ang kanyang ginagawa. Ngayong nag-rebelde na si Absalom, i-condemn natin? No way. The problem is, ano ang in-input natin sa mind ng ating mga anak? Bakit nagkaganyan ang ating anak? Kayong mga tatay na wala kayong inisip kundi yung sarili ninyo, okay lang sa inyo na kayo magsugal, okay lang kayo na kayo magpainom sa loob ng bahay ninyo, tandaan ninyo, ano mang nakikita ng inyong mga anak, yan ang pumapasok sa isipan nila. At kung ano mang pumasok at inilagay ninyo sa inyong mga anak,
isang araw, they will fulfill the desires of their mind. Let me ask you a question. Nagbabasa ka ba ng Bible sa bahay mo sa harapan ng iyong mga anak? Did you require your kids to read your Bible? Did you require your kids to pray? Did you require them? Kaya meron tayong mga anak na disobedient. Bakit? Because yun ang nailagay nila sa kanilang isipan habang nandoon sa inyong bahay. This morning, we can clean up everything if we will clean our mind this morning. But as long as you're living in the flesh, you will fulfill the lust of the flesh. They that are in the flesh do mind the things of the flesh. They that are in the Spirit do mind the things of the Spirit. Which way you want to go? Young people, I hope I'm clear. Which way do you want to go? Fathers, ladies and gentlemen, this morning, which way you want to go? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Again, we praise you. We love you. Wala na pong ibang pwede pa kaming lapitan, Panginoon, at ikumpara, Panginoon, sa kagitingan, kadakilaan mo. Wala kaming ibang pwedeng konsultahin, Panginoon, sa aming buhay maliban sa inyo. Marami dito mga nanay, mga tatay na umiiyak para sa kanilang mga anak. O Diyos, ang tanging solution ay kayo lamang po. Marami din mga young people, Panginoon, na nagsisisi na sila po, Panginoon, ay nasaktan, na sila ay ngayon namumuhay na hindi po maayos sa inyong harapan. O Diyos, ngayong umaga, please do something in the midst of us. Help us to change our minds. Kausapin niyo po ang bawat isa. Your heads are bowed, your eyes are closed. Kinakausap po kayo ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng yan. Mayaring iwanan niyo po ang inyong upuan, lumapit kayo sa Panginoon, lumuhod tayo sa Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Maraming space pa rito sa harap. Huwag nating gawin sa upuan. Huwag nating gawin. Kung makapunta pa po kayo rito sa harap, let's do it before the altar of God. Let's do it. Let's meet God in the altar. Come on. They that are in the flesh do mind the things of the flesh. But they that are in the Spirit do mind the things of the Spirit. Yes. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa mga anak nyo na tiklop tuhod, lumapit po sa inyong harapan. O Diyos, batid nyo po ang mga puso po namin. Batid nyo po, Panginoon, aming isipan ngayon. Alam nyo po, Panginoon, kung nasa ang bahagi na kami ng buhay spiritual po namin. Kausapin nyo po ang bawat isa, Panginoon, na kami po lagi mag-i-in tune sa spiritual things and not on the carnal things.
Thank you for your guidance. Thank you for your words. Bless the hearts of your people. In Jesus' name. Amen. Everyone stand please. Everyone stand. Lahat po tayo nakatayo.